May transport strike ulit sa Lunes. Nakausap na po natin kanina si Manibela Chairman Mar Balbuena. Kausapin naman natin ngayon si Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, Susan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Yusek, sabi ho ng Manibela kanina, nagkasundo raw ang Kongreso at ang Department of Transportation na payagang makapagparehistro ang mga jeep sa loob ng 1 taon. May ganito nga ho bang napagkasunduan? Alam mo, Susan, nandun ako sa Kongreso, buong hearing. Mukhang nagkamali ata ng pagkaintindi yung isang tao at yung isang grupo kasi walang naging kasunduan na gano'n. Ang pinaka nangyari, nagkaroon ng suhisyon, yung isa nating kaibigan na congressman, ang sabi is, pag-aaralan naman po natin yung kanilang suhisyon. Pero yung sinasabi na nagkasundo at dapat gawin yon, definitely hindi po nangyari yun. Kasi di ba parang kung talaga may totoo, parang parang extension uli yun. Ano po? Tama po yun. Ang pinaka-importante dito at klaro, no, nung nasa Kongreso ako sa buong hearing, tapos na po yung consolidation. Nag-agree lahat, tapos na yung consolidation. Ang proseso na ginagawa natin is yung next phases na. Marami po tayong mga bagay na gagawin. Natapos na yung consolidation. So ginagawa naman po natin ngayon, tuloy-tuloy na yung meeting natin dun sa majority na mga sektor sa transportasyon at marami pa tayong kailangan gawin, ma-improve para mas mapaganda yung ating programa po. Yusek, sabi nyo kahapon, sanay na yung DOTR at ang mga commuter sa tigil pasada ng mga transport group. Sagot naman po ng Manibela, sanay na raw kasi kayong nakikitang nahihirapan ang mga commuter. Ano ho reaksyon nyo dyan, Yusek? Siguro nagkamali na naman po, sanay na po tayo sa kanilang mga protesta. Kaya yung gawain dapat ng gobyerno para matulungan yung ating commuters, dun ko po sinabi na sanay na. Maraming beses na po sila nagprotesta. So alam na po natin yung lugar na kailangan dagdagan ng sasakyan, kailangan lagyan ng kapulisan, no? Kasi baka may mga mangyayari muli na nangyari na nung nakaraan. So yun po yung statement po natin na sa dalas po nilang ginagawa yun, na-improve na po natin ng husto yung pagsisilbi natin sa mga araw na sila'y nagprotesta. Yusek Ortega, magde-deploy po ba ng mga dagdag na masasakyan ng gobyerno para sa mga commuter kasabay ho ng transport strike? Siyempre, yung inaasahan ng mga kababayan natin na wag naman sana silang maapektuhan ng ganitong mga hindi pa pagkakasundo. Tama, Susan. Laging naglalagay tayo ng mga tawag natin rescue vehicles. Lagi po yun nakahanda yung LGUs, MMDA, DOTR, LTO, LTFRB. Every time may mga protesta, laging may mga rescue vehicles. Ngunit, hindi po yan ginagamit lagi kasi may mga lugar na wala namang epekto. So ayaw naman po natin ilabas yung rescue vehicles kasi baka maapektuhan naman yung mga legitimate na nagpapasada. Ngunit, dahil nakakalat po yan sa buong Metro Manila, handa po yan kung kailangan lamang. Yusek, mula ho na matapos yung grace period noong May 15, tuloy-tuloy ho ba ang panghuhuli do sa mga bumibiyaheng kolorum? At kung may bilang ba kayo kung gaano karami na ho yung nahuhuling bumibiyaheng kolorum? Alam mo, Susan, ang pangako ng gobyerno, bibigyan natin sila ng due process. Napaka-importante nun. Unang-una, nirespeto natin yung desisyon ng iilan na hindi nag-consolidate, so ayaw talaga nilang sumama sa programa. Ngunit kahit na nag-decide sila na hindi mag-consolidate, bibigyan natin sila ng due process para that time, siguro mga next week po to, na sila ay pwede na pong lapitan, hanapan ng mga dokumento, due process will be finished by then at gagawin naman kailangan ng gobyerno yung obligasyon na huwag payagan pumasada yung wala nang karapatan sa kanila po. Tuloy-tuloy ho talaga yung panghuhuli at baka ho kasi magkaroon pa ng naglalakas loob pa rin yung iba na bumiyahe. Kailangan para malaman ho nila yung maaaring haharapin nila kung sakasakalin sila ma-tsempuhan sa kalsada. Ay unang-una, marami na po mga hindi nag-consolidate sa balita namin, hindi na ho nagpapasada. Kasi nga siguro respeto na rin nila sa nangyari na alam nilang hindi sila nag-consolidate at alam nila na may proseso na, kusa na po silang hindi pumapasada kasi Susan, napakabigat ng penalties
at saka yung suspension para sa drivers, penalty sa operators pag sila ay eventually mahuli dahil sila nga wala ng prangkisa. So siguro tama po yung ginagawa ng karamihan na hindi na pumapasada para naman po maging maayos na rin yung sitwasyon sa kalye at saka tuloy-tuloy na lang po yung mga naging decision po nila. Yusek, sakaling sumang-ayon po yung ombudsman sa petisyon ng mga transport group kaugnay sa PUV Modernization Program, ano pong hakbang ang gagawin naman ng DOTR? Ang ibig niyo po siguro sabihin yung Supreme Court, no? Supreme Kasi Court, nasa apo. Supreme Court, yes, nasa Supreme Court po, nagpetisyon yung dalawang nag-petition grupo. sila. So, kung may decision po ang Supreme Court na yung sasang-ayon sa dalawang grupo, respetuhin naman po natin yun. Siyempre, we have to respect the decision of the Supreme Court. Pero siyempre po, hanggang wala po yun, tuloy-tuloy po yung gobyerno para, talagang mapakinabangan na ng gusto ng ating commuters yung kagandahan ng programa. So, yun lang po yung sitwasyon natin ngayon, Susan. Okay, maraming salamat po, Yusek. At asahan ho natin yung pagde-deploy ng mga sasakyan sana doon sa mangyayaring transport strike sa Lunes para naman ho hindi maapektuhan yung ating mga commuter. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyo at magandang umaga din po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.